Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-446 na kabanata. Sunugin lahat. Pakiramdam namin ay kabado kami sa pag-aaral, kaya naisip naming magsindi ng apoy para kahit papaano ay gumaan ang loob namin. Mas masaya siguro kung may kaunting apoy, sabi ni Eric, habang nakangiti kay Billy. Paglingon niya sa isa pang estudyante, utos niya, sige, ipunan niyo lahat ng math exam papers. Nagkagulo ang mga estudyante, mabilis nilang kinuha ang mga papel, at walang alinlangan na inihagis ni Eric ang buong tumpok sa apoy. Matagal na niyang pangarap na gawin iyon, pero hindi niya inakalang mangyayari talaga. Oy, huwag kang nakatayo lang dyan, sabi ni Eric kay Billy. Akala ko ba gusto mong maging head teacher namin, hindi ba dapat pinipigilan mo kami? Tumigil kayo. Sigaw ni Billy. Inuutusan ko kayong huminto. Ano bang ginagawa nyo? Tiningnan siya ni Eric ng malamig. Gusto mo akong tumigil, pasensya na, hindi pwede. Inihakbang niya ang isang paa palapit, mabigat, parang nananakot. Lumapit din si Lance, galit ang mukha, at mariing nakasara ang kamao habang nakatitig kay Billy. Napaatras si Billy, halos hindi makahinga sa takot. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, nanginginig siya, pero hindi siya makaabante. Takot siya sa class 6, at gagawin niya ang lahat para lang hindi masaktan. Akala niya, ngayong wala na si Alex, siya ang aangat. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, lubos siyang napahiya. Ang ibang guro, bagamat stress, ay masaya sa pagbagsak ni Billy. Halatang halata na hindi siya karapat-dapat maging guro. Lumalala ang sitwasyon, at walang nakakaalam kung paano ito aayusin. Ang class 6 ay lalo pang nagwawala, at ang mas masama pa, naiinganyo nila ang ibang klase na sumama sa kanilang paghihimagsik. Galit na galit ang mga guro sa pagiging walang silbi ni Billy. Determinado ang class 6 na sunugin ang buong paaralan. Titigilan nyo na, sabi ulit ni Billy, pero mahina, walang lakas ng loob. Kapag hindi ka tumahimik, sabi ni Lance habang nakatutok ang daliri kay Billy, ikaw mismo ang ihahagis ko sa apoy. Napapikit si Billy at agad isinara ang bibig niya. Hindi siya naglakas loob magsalita. Kahit alam niyang pinapanood siya ng mga guro at estudyante, hindi siya umimik. Galit na galit ang principal sa kawalan ng aksyon ni Billy, at sa harap ng naglalagablab na apoy, malinaw ang isang bagay. Hindi niya kayang kontrolin ang mga estudyante ng class 6. Sabi mo gusto mong maging head teacher ng class 6, hindi ba? Madiing wika ng principal habang nakatitig kay Billy. Sige, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Ngayon, ipakita mo sa akin kung kaya mo silang pamunuan. Sa likurang silid, patuloy pang nagliliyab ang apoy, at wala ni isa man ang sumusubok na apulahin ito. Nakatingin lang si Billy sa principal. Bihira itong magmura o magtaas ng boses, pero ngayong ginawa niya iyon, malinaw kung gaano kalaki ang galit nito. Namula si Billy sa hiya habang pinapagalitan sa harap ng lahat, pero kahit ganon, hindi pa rin siya handang kumilos, wala rin siyang maisagot, wala siyang rason para ipagtanggol ang sarili. Ang mga estudyante ng class 6, na wala talagang respeto sa kanya, lalo pang naging matapang nang makita nilang galit ang principal. Wala ka namang kwenta, Mr. Wild. Inggit ka lang kay Mr. Ambrose kaya nagkaganito ang buong paaralan. Noong nandito pa si Mr. Ambrose, model students kaming lahat. Ikaw ang nakisawsaw kung saan hindi ka kailangan, kaya napilitan kaming gawin to. Kung talagang may silbi ka, umalis ka na lang. Mr. Wild, pakialagaan mo naman ang klase mo, sigaw ng isang guro. Sinusunog na nila ang mga libro namin. 5 estudyante ko ang nasugatan. Reklamo pa ng isa. Mr. Wild, kumilos ka naman.
Hindi ka pwedeng tumayo lang dyan habang sinusunod nila ang paaralan. Napangiwi si Billy, sunod-sunod ang saway sa kanya, ano ba ang inaasahan nila? Oo, gusto niyang kunin ang Class 6, akala niya mas magaling siya kaysa kay Alex. Pero hindi niya ninais na ang mapupunta sa kanya ay isang klase na hindi niya maawat, at hindi niya kayang kontrolin. Lumampas na ito sa kakayahan niya. Di ba may libo-libong aklat sa library? Sigaw ng isang estudyante. Sunugin na rin natin. Utos ni Lance. Naisip nila, nasa gulo na rin lang sila, bakit pa sila magpipigil, mas marami silang sisirain, mas malaking problema para kay Billy, at mas masarap sa kanila. Nanlaki ang mata ng principal. Hindi niya inasahan na gusto talaga ng mga estudyante na sunugin ang buong paaralan, at wala siyang magawa para pigilan sila. Dalawa lang ang matandang security guard na nasa gate. At ang iba ay nasugatan na at hindi na makatutulong. Wala ring silbi ang tumawag ng pulis. Noon pa, pagdating ng pulis, nakakabalik na ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan, kung saan nakaupo silang tahimik, kunwari ay mababait. Pagkaalis ng pulis, nagsisimula na naman silang gumawa ng gulo. Kalaunan, nagsawa na ang pulis sa kakatawag ng paaralan, at bihira na silang tumugon ngayon. Bukod doon, ang mga guro ang mga nakatatanda rito, kaya sila ang may responsibilidad na asikasuhin ang sarili nilang mga estudyante. Marami sa mga estudyante ng Class 6 ang hindi takot sa pulis, pero ang mga guro naman ay natatakot mapanagot, kaya nag-aatubili silang humingi ng tulong. Nagulat ang lahat nang malaman nilang balak sunugin ng mga estudyante ang library, pero wala silang magawa upang pigilan ito. Napagtanto ng principal na mawawalan siya ng trabaho dahil dito, at alam na alam niya kung sino ang may kasalanan. Billy. Sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa buong playground. Gumawa ka ng paraan, ngayon din. Sa wakas ay nagmadaling kumilos si Billy para pigilan ang mga estudyante, pero hinarangan siya ni Lance. Kapag humarang ka, ikaw ang isusunod kong ihahagis sa apoy, wika nito. Napabuka ang bibig ni Billy, saka muling itinikom, kahit nasa harap ng lahat ang mga saksi, wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga estudyante, kaya tumabi na lang siya at hinayaang dumaan si Lance. Nang makita ang kahinaan niya, lalo pang nagbato ng pang-aalipusta ang mga estudyante. Wala ka talagang kwenta, ni hindi ka may kumpara kay Mr. Ambrose. Tanga. Ikaw ang may gawa ng gulong to. Loser. Akala mo talaga kapantay mo si Mr. Ambrose. Kita naman sa lahat, malayong-malayo ka sa kanya. Nagmula ang mga sigaw sa iba't ibang direksyon, puro panlilibak kay Billy, na halos matusta sa hiya. Samantala, pinangunahan ni Lance ang mga estudyante ng Class 6 patungo sa library. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.